Para sana makatulong sa pagbabayad sa hinuhulugang sasakyan. Pinasalo ito ng isang lalaki sa nakilala niya online pero pagkatapos pa lamang ng paunang bayad, naglaho umanong parang bula ang buyer. Sumaklolo ang inyong kapuso action man. Mahigit 700,000 piso ang nabiling sasakyan ni Joy noong Disyembre 2020. Kada buwan hinuhulugan niya ito ng 15,000 piso. Pero nang mawala ng trabaho Agosto ng nakaraang taon, naghanap siya ng sasalo o tutulong sa kanya para magbayad ng mahigit 300,000 piso para sa sasakyan. Nag-post siya sa isang pasalo social media page at doon nakilala ang nakatransaksyon itago natin sa pangalang Marie. Nagkaroon kami ng deal na bibigyan niya ako ng down payment. Naibigay niya sa akin 80K lang. At tapos noon, uhulugan niya ng tig 15,000 pesos yung monthly ng sasakyan ko. Makaraang matanggap ang paunang bayad, ipinaiwan daw ni Marie kay Joy ang sasakyan sa Santa Mesa, Maynila. Hindi raw nagbigay kay Joy ng cellphone number o address si Marie dahil sa social messaging app lang sila nag-uusap. Nung October na, sinisingil ko po siya pero hindi na po siya nagpaparandam sa akin at tinanya ako binayaran ng... Pero dahil kay Joy pa rin nakapangalan ng sasakyan, siya ang hinahabol ng bangko na magbayad ng utang. Hindi po biro yung stress na ginawa sa akin ng taong yan kasi pati trabaho ko, pamilya ko, naapektuhan na po. Gusto ko lang po sanang may solid talaga yung sasakyan ko at may balik sa bangko dahil hinahanap na po talaga ako ng bangko. Dumulog ang inyong kapuso action man sa PNP Anti-Cybercrime Group. Malaking tulong daw ang screenshot ng payment transactions para matrace ang pagkakakilanlan ng suspect. Kung meron bang account yan or any numbers kung saan sila nag-usap, pwede natin pagsimulan. Or kung meron bang mga previous involvement itong numbers na ito or yung accounts na binigay sa kanya, yan, pwede natin makuha. Kapag mga ganyan, it's either swindling stuff, yan, or pwede rin computer-related fraud. So, depende sa ebidensya na sasabihin sa atin ng biktima. Sinubukan naming makuha ang panig ni Marie sa pamamagitan ng pag-message sa kanyang social media page pero wala siyang tugon sa amin. Pinaiimbestigahan na rin namin ang sumbong sa PNP Highway Patrol Group Special Operations Division para maipaalerto ang sasakyan. Ang social media ay maganda yung intention. Pero pagdating sa ganyang transaksyon, lalo na pag mayroong pera or sabi ng investment or any kinds of transaction basta involve ang pera, medyo mag-iingat tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil saan naman reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Walang ulan pero kailangang magpayong kapag daraan sa isang lugar sa Norzagaray, Bulacan. May tagas kasi ang isang tubo roon na nakakaperwisyo at takaw disgrasya raw sa mga residente. Idinulog nila sa inyong Kapuso Action Man. Ang lagusan po na ito patungo sa isang komunidad na nasa aking likuran kung saan naninirahan ang humigit kumulang sa 20 residente naging peligroso na dahil po sa walang tigil na pagtagas ng tubig mula po sa isang pipeline. Kung inyong makikita, puro lumot na ho dito sa aking dinaraanan at sadyang madulas na. Takaw disgrasya na, nakakapanghinayang din ang tagas ng tubig kaya kahit walang ulan, kailangang laging may dalang payong sa pagdaan sa lagusang ito sa barangay poblasyon sa Norzagaray, Bulacan. Mga last year pa po yun. Talagang mababasa ka. Okay. Napapasok ka pa lang ng trabaho, mukha ka nang pauwi. Kasi basang-basa yung damit mo. Nung isang gabi, yung pinsan ko habang pauwi, kapag iwas po niya dyan, nadulas na siya. Gusto po namin na ma-actionan po talaga at maayos po para hindi na po masundan yung insidente ng pagkadulas. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Norzagaray Water District. Paliwanag nila, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang bulk water provider na siyang magsasaayos sa tubo. Engineer, bakit ito nagtagal itong problema? Una po kasi mahina to. Nung last meeting po namin, ang inihingi nila sa amin para ma-repair to is 7 days. Apo. Which is masyado pong matagal. Humingi kami sa kanila na mas mabilis Apo. na methodology para gawin yung trabaho. Ano ngayon ang magiging
disposisyon ng Norzagaray Water District sa problema na ito? Mas tututukan po ho namin to. Actually, isang taon na ho namin mahigit to tinututukan eh. Sa ngayon ay pansamantalang nakapaglagay ng takip sa tagas ang bulk water provider. Nangako naman ang Norzagaray Water District na permanenteng maisasaayos ang tubo sa lalong madaling panahon. Aasahan namin ang pangakong yan ng Norzagaray Water District. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.